Tapos na mga kapanalig. Konting araw na lang makikita natin itong bahay mga kapanalig na okay na kahit yan. Okay na. Wow, tibay. Yeah. Sige po, sige. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Hello mga kapanalig, welcome ulit sa panibagong vlog. Alright, so dito pa din tayo. Update ko lang kayo sa mga nangyayari. At tinatanggal na yung ano, para lumuwag yung ating pinaka entrance doon sa taas. Magkasya tayo. Yo. Nilalagyan na rin ng ano, yung ganito, pinakatakip para maganda tignan. So nandito tayo sa taas at medyo nagkaroon lang ng problema kasi nagkamali ng instruction yung bossing nila. Nagkamali ng sabis dito sa gagawin. Etong side na to, ikakat pa to mga kapanalig eh. Ito dito hanggang dito. Tapos eto hanggang dito. Eto okay na eh, kakat. Kaso eto hindi sinabi ng bossing nila. So nailagay na tong pinaka ano, landing. Sayang yung effort nila dito at oras na ginugol kanina. Pero okay lang, madali lang naman to. Ikakat, tapos extend na lang yung landing. Kasya buo pa ba yung isa? Kasya pa dito, no? Okay. Pag hindi kasi kinatatama kami dyan eh. Sure na. Oo. Well, hindi naman na nila kasalanan eh. Hindi rin sa kanila nasabi ng maayos. Bossing, ba't ka ba alis ng alis? Ganito kaya ako nakita. Siguro yung plano ito. Gabi ko na. Hanggang dyan lang. Parang kanina, tingin ko dito kayo maunggo kanina eh. Dito ako mautok, ayun no? Kaya kailangan usod. Sama mo na to. Kasi mawawala ng tibay itong ano sa ilalim. Oo. Pero nga siguro iusod talaga lahat to. Papunta doon. Yan, so habang ginagawa nila yung doon, na kinakat na nila yung ano, yung ating sahig. Diretso ang trabaho dito ni Kuya Ogi. Yeah. Kumpleto ng ating biga. Nagkaroon lang tayo ng problema kasi yung ano, yun dun sa may sa entrance, medyo uuntog ako dun sa may ano eh, sa may bakal. So tignan natin pag ano. Parang uuntog kasi. Pero sige, ano mo, cut mo na pati yung bakal para may welding na din. Pag ano no, ay adjust to. Parang ako tuloy yung ano eh, contractor eh. Ako yung nagpapaliwanag ng gagawin. Na-stress ako dun sa ano. Na-stress ako dun sa contractor. Palis-alis eh. Hindi tuloy magawa ng tuloy-tuloy yung hagdan. Mali-mali yung nagiging instruction dun sa may hagdan. Na sayang tuloy yung nagiging effort, sayang yung oras. Ay nako. Time check, 3:55 na. So, ayan. Hindi pa rin okay yung hagdan. Yung grills hindi pa rin nagagawa, nagka-problema pa. Ay nako. Tara, balikan natin. Dito muna tayo kay Kuya Ogi. Medyo nababad trip na ako dun sa ano. Ito muna tayo para may maganda naman tayo makita. Ayan na. Tapos na mga kapanalig. Pogi na. Wow, ang kinis. Ibang iba, di ba? At syempre, si Buboy naman dito. Yun, no? Pati ito, titirahin na rin ni Buboy. Ayos siya para dito sa likod, talagang ano, lahat may palitada. Alright. Medyo nawawala ako sa mood mag vlog ngayon.
Ay nako. Di pa rin okay yung paalis-alis kasi yung ano eh. Yung si kuya yung talaga eksperto sa paggawa. Panay utos lang siya sa mga tao niya dito, hindi tuloy maayos eh. Nandito si Kuya Ogie, mukhang pinaplano niya yung ayan, pinaplano na ni Kuya Ogie oh. May mga butas naman yan eh oh. Kayang-kaya lagyan na niya ng ano, ang dami oh. Ang bukas nila lalagyan yan. Sa ngayon syempre tingin-tingin muna, plano-plano para bukas. Oh, okay na. Maganda na. Ay, maganda na. Ikakasa na. Baga okay na ang plano. Yan. Ito kasi yung problema. Dapat nandito siya para na-adjust na agad. Hindi kasi alam ng mga tao niya to eh. Yan oh. Malapit na ako. Pag to nakaligtaan ko, boing. Yan oh, boing. Sad na. Hindi naman pwedeng hayaan ko na tapos yuyuko na lang ako pag ganun. Diba? Dapat maayos ang gawa. Aranganin, kunyari, hindi ko maano. Sad na ako aray oh. Ano, ibabaling? Ibabaling daw eh. O kahit medyo dismayado tayo, masaya naman tayo dahil natapos na nila Kuya Ogie etong likod bahay. Congratulations. Ayan oh. Hindi ko mapakita sa inyo ng maayos eh. Oh yan. Yan. Okay na. Lilipat na tayo dun sa kabila. Sinukat siguro ni Kuya sa height niya yan no. Kaya ano, nauntog ako. My goodness. Uy, nire-rebukada na ni Kuya Ogie. Malapit na yan. Oh yeah. At si Buboy naglilinis na dun sa baba. Adjust lang, iikot lang namin mga kapalangit. Tignan natin kung saan tatama yung landing. Ay, kumakalang yung ano, yung bakal na ano. Tanggalin mo yung bakal eh. Binugas niyo. Yeah, adjust mga kapanalig. Hindi ko alam kung saan na mapupunta yung landing nito. Yun lang, tatanggalin yung mga ano. Nako. Uy, lagayan niya ng ano, handle. Para pa naman yan. Kamatay na. Aking baka ko na. Makakapunti na naman. Tanggalin mo na ito. Okay, matapos na naman ang araw natin. Walang nangyari sa hagdan. My goodness. May kubo pa pala akong aayusin. Good morning! Kinabukasan na natin natuloy ang vlog. Yagi. Okay, so nakausap na natin yung contractor na nagdaan. Kaya papunta na raw sila, sana matapos na to. Pati yung kay paring Osili. Kaya dito na si Kuya Ogie na naglilipat ng andamyo. Dahil lilipat na tayo dun sa kabila. Let's go. Oy. Ano? Ano? Ah, sige. Oo. Let's go. Salamat. Malapit na matapos yung ating ano, bahay sa tawag doon, balitada. Okay, let's continue. Kakataas ko lang kumain, minalad pa ako. Ano pa gagawin ko? Ayun, papakita ko yung ano, yung ginagawa nila Kuya Ogie. Let's go. Gawin natin maganda ang mood ngayong araw na ito.
Napainom kami kagabi kila paring Josely. Yun, sarap ng usapan. May mga pinag-uusapan kaming tungkol sa kung ano-ano, ang mga plano. Yan. Sana dumating na talaga ngayon yung yung gagawa nitong hagdan para matapos na. Ay nako. Malakas ang hangin ngayon ah. Good morning everyone. Ayun, nakapaglagay na sila ng kawayan doon. So kailangan tatlo pala. Isa, dalawa, tatlo. Opya. Kaya nyo kuya? Dalawa? So after netong mga gawa dito mga kapanalig, palitalda, hagdan, grills, mukhang matitigil muna tayo ulit sa pagpapagawa. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung ating hindi, may lababo pa pala. Ano pa pala natin? Papa tiles. After nga nun, may kubo pa din. Tapos after ng kubo, yun, unti-unti na natin yung bintana. Medyo lutang pa ako ngayon kasi yun nga, galing kami kila paring Josely kahapon dito sa kabila. Napabanding. Sobra. Mataas masyado yung pero okay na yan. Ialambre na lang yung mga kawayan. Alam nyo na, tulad ng dati, syempre, para matibay. Hindi na ganong kailangan ng pako ngayon, puro alambre ang kailangan namin pag nagkakabit ng andamyo. Kahapon hindi na tayo masyadong nakapag-vlog dahil yun nga, yung ating hagdan ay nagkaroon ng problema. So ngayon ay pagpapatuloy mga kapanalig, no, sana maayos na talaga yung pagkakagawa at maging pulido, mapinturahan para makita na natin. Kasi ilang araw na rin naman natin hinihintay na maging maayos eh. Nauntog kasi ako kahapon mga kapanalig, kailangan i-adjust. Yung pwesto ng hagdan, gusto ko na eh. Gusto ko na yung pwesto ng hagdan kaso nauntog ako. Pag inikot kasi natin mga kapanalig, kakainin yung space dito sa ating kainan. Inikot kasi namin kahapon to eh. Kumbaga gusto ko na yung ganitong style ng hagdan kasi may space pa nga. Pag inikot natin, eto, mapupunta dito. So magiging masikip yung ating kainan. Kaya mas okay sa akin yung ganyan. Papagawa na lang natin ng paraan dun sa manggagawa kung paano niya mapapag-stay na ganyan yung ganyan yung pesto ng hagdan natin. Meron nang dumating ng mga tao. Yung gumagawa dun kila paring Josely. So bali 4 sila. Mamaya pupuntahan rin natin yung doon kay paring Josely para makita niyo yung pinapagawa, no? Yan. Sa ngayon, syempre, update muna tayo sa pag-aalo ng andamyo. Hindi pa rin dumadating sila kuya, pero yung ibang kasama niya dumating na. Pero sabay-sabay naman sila eh. Hintayin lang natin bumaba. Right. So, buti meron tayong yung hagdan nila kuya doon sa gumagawa ng natin hagdan. Oh. Mataas. Kompleto pa yung pinaka niya, yung binigay kasi sa amin ni Sir Lagalag 44. Nabali na yung part ng dito sa kalahati eh. Kaya medyo bumaba. Pero yan mo, hiramin muna natin. Laking bagay ng hagdan na yan. So kailangan lang maalambre doon sa pinakataas para ma-fix siya.
Ano din no? Siyempre, yung habang hindi natatapos yung trabaho dito, umabot na ng ilang araw. Siyempre, sasang-alang-alang din natin yung kuryente. Kasi araw-araw, welding yung ginagamit no? Kaya naman natin bayaran. Pero kung iisipin natin, may part na ganun, kung araw-araw ka nag-welding, ang laki ng babayaran talaga sa kuryente. Yung mga kapitbahay ko dito, nagsisimula nang ayusin yung mga, ano nila yung mga daan Ito kay Kuya Ogie, ito kay parang Yoseli, nilagyan na ng hagdan. Tapos may mga kawayan doon para hindi umano yung tawag ito, yung lupa bumagsak. Kahit ibang lupa, yung binablog ko na, may masabi lang ako. Habang pinapanood natin si Kuya Ogie at si Buboy magkabit ng andamyo, napansin ko lang itong ating langka. Sumisikip na yung pinaka ano sako. Bukol na bukol na. Hindi ba kailangan luwagan tong mga to? Hindi ba siya mapupunggok? Para mapipigilan yung paglaki niya, di ba? Pag nakaano ng sako. mukhang hinog na yun, malambot na. Hintayin niyo yung ano, yung pag-harvest namin dito mga kapanalig sa mga susunod na araw o buwan, no? Imumukbang namin 'yan. Sabi ko nga medyo ayaw ko ng amoy niyan sa una kasi parang ano, amoy anghit. Kailangan maglagay ni Kuya Ogie ng ano, yung doon sa taas, yung pinaka sandalan, kahit isang kawayan lang na nakaganon, para hindi siya mag-alangan mga kapanalig, no? Kahit medyo ma-outbalance siya, meron siyang makakapitan sa likod. Time check, 9:17 na mga kapanalig. Wala pa rin yung gumagawa sa atin. Biyahe na raw pero wala pa din. Diretso pa rin yung trabaho nila Kuya Ogie doon sa baba. Malamig ang panahon natin. Ano? Lumalapit na naman yung pag dito. Lumapit muna tayo kay Kuya Ogie. Kanina pa ako naghihintay dun sa gagawa, wala pa din. Ano ba yan? Ah! Kahit na mamaya yung sising. Ito lang muna. Ito lang, ito muna tagilid. Nadalo sa bahay. Marami matulog na ako. Nakabang. Yan. So nandito na yung mga gagawa. At matatapos na rin yung paglalagay ng andamyo ni Kuya Ogie at saka ni Buboy. Ayan kailangan talaga merong isang ano yan, pag magpalitada may sandalan kahit isang kawayan para kung ma-outbalance siya. Sabi ko sa iyo kanina, meron silang kakapitan. Malalim kasi itong part na to mga kapanalig, mahirap na, nakakalula. Buti bumili na tayo ng maraming ano, tawag dyan, alambre. Kasi kailangan talaga malaking bagay talaga na ano, malapit tayo sa mga kawayan dito. Kasi kung walang kawayan, gagastos pa tayo ng malaki doon sa mga kahoy. Bibili pa tayo ng mga, sabi natin mga 2x2, mga ganun. Tapos ipapako pa. Pero dahil sa mga kawayan na to, mas napapabilis yung ano natin, trabaho, no? Tapos yung mga kawayan na yan itatabi natin kasi pag nagpapintura tayo kung sakali magagamit pa natin yung bilang andamyo din ng tungan ng mga pintor para mas mapabilis at mas mapaayos yung ano nila trabaho.
Ay, ito. Ha? Hindi, ano tayo? Tumaas tayo eh, di ba? Inaayos lang nila yung sukat ng hagdan mga kapanalig para hindi na tayo mauntog. So medyo ibinababa nila yung ibang baitang para sumakto. Mamaya makikita na natin yan. Puro ko ganun. Mamaya makikita na natin yan. Padanguli di pa rin ano. Hindi, okay na yan. Mamaya matatapos na. Yan, kung wala ring mga kawayang katulad nito, ang isa pang ano diyan, ang isa pang ginagawa, scaffolding yung kinakabit mga kapanalig, yung mga bakal na ina-assemble. Yun mas matibay yun, pero mas matrabaho din kasi kailangan mo pang assemblein ng assemblein, no? Parang mas madali nga yun kasi ano na. Mas mabilis pa rin kawayan kaysa sa ganun. Kahapon nga, ayun, na rebukadahan na ni Kuya Ogi yung yung ibang gilid sa ating poste at sa ating ano, malaking tawag diyan, bintana. Para sa ating hindi pala bintana, glass door. Yan. Konting araw na lang makikita natin itong bahay mga kapanalig na okay na kahit saan tumingin ka, kahit saan ka tumingin, no? Harap, likod, gilid, lahat may palitada na. Maganda na mga kapanalig. Ayun din yung isa sa isang malaking gawain pa pag nagpagawa ka ng bahay, yung palitada mga kapanalig. Talagang kakain ng araw, oras at syempre budget. Kailangan mo talaga. Aba, nagamit din yung poste dito Sa mga nagtataka kung bakit may poste dyan, ayan po kasi ang poste ng unang plano na bahay, no? Kaso nga lang po, naiba na. Yan ay idea ni Daddy Oms na ibaling natin sa right of way yung harap ng bahay. Kasi kung natuloy yung unang plano, mga kapanalig, yung plano namin na gawa dito sa bahay, hindi nakaharap dito, nakaharap doon yung bahay. Kasi syempre nung araw, nung ako yung nakabili dito, wala pang ganong bahay talaga mga kapanalig. So ako yung kauna-unahang nagtayo. Ang magiging problema nga lang, pag marami ng bahay dito, lahat nakaharap sa right of way, yung akin nakatagilid. Kaya ang sagwa, kaya sabi ni Daddy Oms, iharap natin dito. Ayan na po, kayo nakaharap na siya. Diba? Kung natuloy yun, kunyari ito may nakabili na, yung bahay nila, yung harap ng bahay nakaharap sa right of way. Lahat yan, paligid. Tapos dito, yung akin nakaharap pa parang nagtampo. Iba yung way ng niya, harap ng bahay. Ayan yung ilalim, 'di ba? Yung mga matagal na sa akin nanonood, alam yan. Itong ilalim na to, ayan yan. Pag ganun yan, hanggang dito. So yung harap ng bahay nakaganon. Gito, sige, akit. Kumbaga, yan, nakaganyan yan. Dito nakaharap yung pinaka ng bahay kung natuloy yun. Buti nakinig tayo sa mga nagpapayo sa atin, kay Daddy. Nung kasi sabi niya, gagastos ka rin naman, ayusin mo na yung yung ng bahay. So ayan na nga po, nakaharap na. Kung sasabihin nyo na sayang yung gastos doon sa may dating plano, sabihin na natin may part na nasayang, no, tsaka pagod. Pero hindi naman kasi naman yan, magagamit pa. Lalo na pag naislaban na nga yung yan yung natitira dyan. Ayun yung pinakabubong niya. Tapos magagamit pa natin siyang stock room. At saka isa pa yan sa nagpalakas ng pundasyon nitong bahay. Dahil ilang beses ko na sinasabi, ilang poste ang meron nito. Tapos poste pa nitong nasa taas. Kaya yan, matibay yan. Mamaya na natin balikan yung yung sagdan. Kasi nga meron lang silang binabago, no? May inaayos lang sila para tumama nga sa sukat at hindi ako mauntog doon sa pag-akyat
Sabi ko nga si Kuya JP, pag nadayo dito, sa nangyari kahapon na nauuntog ako, paano pa kaya si Kuya JP, ang tangkad nun. Yukong-yuko na siya pag umakyat siya dun. Yun, okay na yun. Nakikabit na ang dambyo, matibay na yan. At mag-break time muna sila Kuya Ogie. Kabit na. Silipin naman natin yung gumagawa sa atin ng hagdan. Time check, 11:48 na. Malapit na yung lunch break. At ayun, hindi mo na ako ganong nag-vlog kanina. Inintay ko muna yung oras para pag pinakita ko sa inyo, medyo may pagbabago na yung mga ginagawa nila dito. Babain natin sila. Tingnan natin kung may pagbabago. Yun, mukhang sasakto na yung ating hagdan dito Yan na Di na kaya ako mauuntog. Tapos na pala magkabit ng andami sila Kuya. Silipin natin. Akala ko tapos na kanina. Ano pa pala dinagdagan nila para mas matibay. Oo. Oo nga. Yan, tama yan. Dinagyan ng harang. Oo. Para may hawakan. Kain muna kayo. Oo. Alright. So, naayos na yung hagdan natin. At hindi na tayo mauuntog. Okay na rin yung pinaka-entry. Ispat mo muna yan, para kan, hindi mulaw. Oh, tsaka para masubukan ko muna baka. Sure na ba yan? Okay lang. Okay. Yan, alright. Testing lang, testing. Yun. Testing natin. Yan. Tatanggalin naman natin ito ano natin ito. Flat na natin yan. Bali dito yan. Yes. Medyo. Ano sir ito tatanggalin natin ito. Oo. Tapos ito, palitan na natin ito na tubular na ganito para hindi makakon. Okay. Tatanggalin natin. Ipa-flat na sir natin ito Oo. Hindi, sige pa nga. Sample. Ayan. Medyo, ganyan natin Gagi. konti. Oo. Okay Sakto na po. lang, Yun. Unti-unti lang. So pinagpapatuloy na nila yung yung paggawa nung pinakahawakan natin. At kanina nga sinubukan natin yung yung kung sa side pa, hindi na kasi adjust na nila mga kapanalig. Hanggang dito na yung ang tawag, pinakabakal. Ayun, kailangan namin yung tubo yung kapon Ito, tutupo natin ito. Diba? Yun. Okay. Unti-unti na. Kasi nagbalikan kahapon Okay. Okay. Siguro dagdagan na natin ang ganito. Para hindi tayo mabibitin. Pwede natin. Akit tayo. Yeah! Yan yung hawakan. Parang... naglalaka ako na yan. Hanggang dito lang tayo. Parang sobra na. Sakto na yung pinakahawakan. Yung welding na yun. Wow, putol muna tayo dito. Nandito na tayo sa may kakain muna yung mga gumagawa. Kaya tayo, gusto ko lang subukan tong dito sa ginawang andamyo ni Kuya Ogie. Yeah! Ay, may mga layout na pala to yun. Huwag nating baka maputol. Wow, tibay! Yeah! Ayan o. Tibay o. Nakakalula, uy! Nakakalula. Nakakalula. Woohoo! Tibay lalim yan lalim yan. Kaya dapat uy! Nakakalula talaga. Pag nagtatagal ako sa mataas na lugar, para akong nahihilo na ewan. Yan. Ano pa tayo dito banda sa may terrace. Dahan-dahan lang ha. Kaya Ogie, ikaw may gawa nito ha.
Pag ito, nakasalalay ang buhay ko dito. Hop. Yun. So nandito na tayo sa may terrace. Oh yeah. Sarap ng hangin dito. Meron akong hindi naisip na gawin nung nakaraan. Dapat pala nung hindi pa natatanggal yung andamyo doon sa gilid, pininturahan ko na yung mga bakal sa taas. No? Ngayon ko lang naisip nung pumunta ako dito. Ngayon, Ngayon, plano kong bumili na ng pintura para maano na tong mga to, yung mga part na kinakalawang para matapalan. Pero bago yung lalasunin muna natin yan para hindi magtuloy. Kinalawang eh oh. Bagay normal yan kasi walang pintura sa part na to eh. Ngayon may andamyo, abot na natin yan, yung mga gilid-gilid. Sa kabila, yun ang hindi natin naisip nung ano. Dahil hindi natin pinatanggal talaga. Dapat pala habang nandoy ang andamyo, pininturahan na natin. Kasi talagang tatanggalin dahil lilipat nga dito. Let's go. Aray ko. Kakain muna sila. May nagtatayo kasi ng ano doon kay paring Usili. Inaayos na yun. Yan, natatanaw nyo ba yun? Pag nabaklas to, yan makikita natin yung ano yan, yung luwag niya. Baklasin na nila tong part na to. Perfect lang. Oo. Papalitan na lang ng tubular. Ilinis na sirang titira niya. Ito na titirahin ko. Sige po. Ayos yan. Oo. Ayos. Ito ayos. Ano pangalan mo, kuya? Jun siya. Si Kuya Jun. Yan. Ito na, sinusukat na yung grills natin. Sa wakas, magagawa na rin. Makikita na natin yan. Kaya maganda, tag-isa na sila ng gagawin. Ito, kayang-kaya na mag-isa to ni Kuya, ni Kuya, ano pangalan ni Kuya? Tagal ng contractor. Kuya Ned. So hindi pala siya nakasayad dito mga kapanalig yung bakal. Iaangat yan ng 4 daw para maganda tingnan. Ganun ba yan, kuya? Yeah. Oo. Iaangat ng 4. Kung Yan. Tama nga si Daddy Oms, dapat pinataasan natin ng konti yung dito para yung alikabok hindi diretso sa baba. dapat sa may pinaka-kasya. Gagawa na lang natin ng ng paraan. Yun sir, yung 4 nyo, hindi kayo magdagdag ng 2. Pinaka-1. Baka tumaas naman masyado. O kahit dito sa gilid na ito. Lalagyan ng bakal? Hindi sir, yung semento? Semento. Oo, tama. Lalagyan na ng semento. Dahil ko naman sir. Oo. Papahabol na lang, no? Kahit 2 lang sir, ang ikon nyo, i-tapping nyo. Oo, sige. Para 2 din ang 1. Oo. Yun, gano'n na lang. Okay, makikita na natin to maya-maya. At nag-break time lang yung ating mga kasamahan. Excited na talaga ako dito sa ating hagdan. Sana may makita na tayong magandang gawa mamaya o resulta. Dahil nga kahapon nagka-problema, kaya ang daming in-adjust ngayong araw na ito. At pasalamat na lang din ako dahil magiging ayos na kanina. Nasampulan ko na, hindi na mauntog. At mukhang magiging maganda naman yung kalalabasan netong ating hagdan. So eto, medyo babaan pa namin ng konti mga kapanalig. Nila pala kasi mataas masyado Sakto lang din pala. Sakto lang din pala. Para feeling safe tayo, di ba? Pwede naman kasi may hawakan dito. Hindi ka naman dito sisilip ng sobrang ganun. Di ba? Mahalaga lang dito, may harang talaga. Syempre, pag may mga bisita tayong maharot, kailangan safe na safe. Maharot ng mga lasing, di ba? Ayun, so kumakain na sila doon sa baba, no? Sa baba, doon pala sa taas. Pinag-usapan na rin namin yung yung gagawin doon sa kubo, no? Kanina. So
So ang gusto lang ni Kuya, ipatong lang yung yung tawag din yung pinaka poste sa semento, tapos ititornilyo. Hindi ako pumayag kasi mas maganda hukayin at lalagyan ng bakal sa pinakailalim tsaka sesementohin. Kasi kung tornilyo lang, hindi matibay na yun, hindi titibay yung pinaka pundasyon, mga kapanalig, pwedeng mahugot. Sabi ko talagang kailangan ibaon. Ang dami pang kailangan gawin. Sana matapos ngayon. Etong grills malamang matatapos to ngayon eh. No? Etong hagdan hindi ko alam kung matatapos to ngayon. Kasi meron pang mga design nga yan. Ang dami pang kailangan gawin katulad niya sa kubo. Ayun, minsan nakakalimutan ko na dito lang ako nakapokus eh. Dito ko lang iniisip sa loob ng bahay. Nakakalimutan ko may gagawin pa pala sila sa kubo. No, maglalagay ng poste. Mamaya pagbalik nila Kuya Ogie, maghahalo na rin ng semento yon. Makapagsimula na tayo. Marami pa rin natitirang buhangin, no? Malapit na matapos tong bahay. Ganyan pa karami. Magagamit pa natin to sa flooring para dito sa harap ng bahay. Yun naman nasabi ni Kuya Ogie, pag may sumobrang semento, dito natin gagamitin. Madali na yan. Sisu lang yan kay Kuya Ogie tsaka kay Buboy. Siyempre tutulong din tayo. Patulungin natin sila. Utol o kayumot pag nag-flooring, syempre tsaka ako, no. Kasama na natin si Kanoy para malakas ang pwersa. Kailangan kasi talaga yan buhos eh, no? Para maganda na dito, hindi na tayo magpuputik at masarap ng tumambay dito lalo sa labas, no, pag nasementuhan. Buti naman nagawa nila ng paraan, mga kapanalig, no, na ma-adjustan itong ating hagdan. Dahil sabi ko nga sa inyo, ito yung gusto kong ito yung gusto kong mangyari, mga kapanalig, yung space, no, hindi kinain. Dapat kasi ang gusto nila kahapon, ito nandito, pinaikot-ikot nga namin, di ba? Pero ito talaga the best. Tapos yung lamesa natin dito, kahit pahaba na lang, hindi pa ganun, para maluwag, no? Yung pahaba. Papasilip ko lang sa inyo yung ginagawa dito kila Pare Josely. Yan. Ayun, oh. Ayos na rin to. Ang ganda na ng bubong nila. Wala pa palang bubong. Magbububong pa lang yan. Yan. Pag nalagyan na ng bubong yan, ganda yan. Hello. Naayos na? Naayos na. Naayos na. Oo. Pinaayos ni Paring Josely. Kasi medyo nagka-problema doon sa may poste. Buti naman naayos na. Diyan muna, pre, ha? Oo. Let's go. Yung mga taong dumating dun eh, inaayos yung mga poste-poste. Naintindihan ko yan si Paring Josely kasi gusto niya na rin magawa yung kanyang pwesto doon. Pares kami. Let's go. So ayun, mga kapanalig, magpapaalam muna ako, no. Alam nyo na. Abangan nyo na lang sa next vlog kung gusto nyo makita talaga yung mga nangyayari pa dito. Maraming salamat po sa suporta nyo. At natutuwa naman ako na ang dami ninyong sumusuporta pag sa bahay, no. Talagang ang daming nanonood pag may mga bagong pinapagawa. Kasi pag pag mga pare-parehas lang kunyari ng palitada, tapos puro palitada, sakto lang yung nanonood. Pero pag may mga bagong katulad ng hagdan o kaya yung mga yung mga grills, ang daming nag-aabang. Kaya nakakatawa. So abangan nyo pa yung sa lababo natin, no, pag natapos. So ayan po, maraming salamat, mga kapanalig. Magkita na tayo sa next update. Bye bye. Simulan na